Papapapar, good morning, good morning. I-share ko lang mga par. Madami kasi kaya tayo mga follower dyan sa Pinas na nagtatanong ba kung ano daw yung pinakamadaling paraan para makapunta sa mga bansang katulad nito. So, alam ko marami talaga sa atin dyan mga kababayan natin na gusto talagang makapunta sa mga country kagaya ng United Kingdom, kagaya ng Canada, Australia, United States, New Zealand. Yung mga country na yan, yan yung mga country na medyo malalaki talaga yung sahod kumpara sa ibang country. So, kung gusto niyo talagang mag-abroad mga par, dapat alamin niyo yung ano yung trabaho na kailangan dito. Baka time na siguro nga i-consider niyo kung gusto talaga niyo mag-abroad, i-consider niyo kung ano yung kailangan dito. Halimbawa dito sa United Kingdom, alam niyo ba dito? Karamihan sa hiring dito, slaughtering, butchery, deboner. Yung mga pagkakatay ng ano, yung mga baboy, yun ba? Yung mga ganyan, chicken. Yun talaga sa mga country ng mga English country, English speaking country. Yung mga yan na mga trabaho yung pinaka-demand talaga. Kahit search mo pa sa online, dami talaga. Daming mga kadalasan sa mga ganyang mga country. Naghanap talaga ng ganyan. Lalong-lalo na dito sa UK. Yan talaga yung isa sa mga top na trabaho na kailangan dito. So, ano yan? Ano yung slaughtering? Yan mga par, kagaya sa Cebu. Sa Cebu, alam mo, may in situ dyan, TESDA. Ano lang, mga 1 month training lang yata. Isang buwan lang par, mag-training ka. Sa Cebu, alam ko nandyan sa, sa Talisay. Sa Mohon Talisay yata, ang pangalan ay Biskop. So, i-search mo lang, slaughtering. Ang tuition fee yata yan, parang 20,000 lang. Alam mo, may kakilala ko dito, nag-training lang siya ng TESDA, slaughtering. Mga 1 month lang yata. Tapos, nag-experience yan ng 6 months sa mga, sa ganyang related na mga trabaho. Pagkatapos, nag-apply siya dito sa UK. Tapos, nandito na. Kasama ko. So, yun lang ginawa niya. Batang-bata pa. Mga nakarating dito, alam niyo, mga anong edad? Nasa 20, 22. Sobrang bata pa talaga nila. Karamihan sa kanila, range. Yan lang. Parang kami lang yata matatanda dito eh. Kadalasan sa mga butcher na dumating dito, alam niyo, sobrang bata pa nila. Ikaw, kung gusto mong ring makapunta dito, baka pwede mo i-consider yan. Kumuha ka ng butchery, kumuha ka ng slaughtering na operations na in situ sa TESDA. Alamin mo sa lugar ninyo kung ano yung kung saan mo makukuha yung kurso yan. Tapos experience ka lang. Experience mo ng mga 6 months o 1 year. Kung na-experience ka ng ganyan, mag-apply ka na. Marami tayong mga agency na nangangailangan talaga ng mga butcher. Alam nyo kung ilan yung makakapunta dito. Minsan, sila, siyam, minsan 10. Dami, mas hiring kasi sila eh. Mas hiring kasi yung mga bansa na ito, kadalasan kasi sa mga produkto nila, yung mga farming, halimbawa lamb, yung baka. So kasi mga greens kasi, yung greenlands kasi ito eh. Parang hindi masyadong siya ba, industrial ba? Mas sila sa farming dito eh. Kaya yan yung demand dito. Kaya kung gusto mo yan par, try mo. Try mo i-consider, baka makapunta ka rin dito. Advice ko lang yan ha sa mga gusto talaga makapunta dito. Mga kasama kong iba dyan, alam mo nakatapos yan ang iba. Iba yung mga kurso niyan. Pero parang sa buhay, parang hinahirapan sa buhay kahit natapos sila ng college. Yun, nakarinig lang ng ganyan, yung butchery, yung slaughterer. So, nag-training sila. Tapos nag-experience sila, tapos nag-apply. Yun na, tuloy-tuloy na, nandito na sa UP. Try nyo mga par, baka makatulong. I-share and follow nyo naman para sa mga kaibigan nyo na baka nangangailangan din ganitong advice. Salamat po. Ingat po kayo palagi.